Boses Moses, isang dula ni Rogelio Sicat. Mga tauhan, Regina Calderon, sa katauhan ni Jaluel Corina Banyaga. Tony, sa katauhan ni Kate Andre Imbrido. Aida, sa katauhan ni Tricia May Lumbang. Ana, sa katauhan ni Louie May Balingit. Ben, sa katauhan ni Rafael Luis de la Cruz. Ang alkalde, sa katauhan at naiibang boses ni Kyle Develo. Ang konsehal, sa katauhan at naiibang boses ni JB Joao Manzanilla. Mga pulis, Justin Luis Datu, Rafael Luis de la Cruz at JB Joao Manzanilla. Ang atunyong lingkod, TJ Cabrera, bilang tagapagsalita. Apartment sa isang lungsod sa Rizal, sa isang komunidad na masasabing middle class. Maraming bagong bahay rito, nakatayo sa mga loteng nabili sa murang presyo noong unang bahagi ng 1950 at ngayon nagkakahalaga na ng malaki sa pamilihan ng lupa. Tahimik dito, malayo sa daanan ng pampasaherong sasakyan, mapuno at mahalamang hindi katulad ng ibang subdivision. Aspalto ang malilinis na kalsada at may ilaw na mercury ang mga poste. Karaniwan nang ang mga naninirahan dito ay mga empleyado ng gobyerno. Sa sala at sa komedor ng apartment na ari ni Mrs. Calderon, mangyayari ang dula. Isa sa 4 na pinto, malaki-laki rin ang apartment na ito. Puti ang pinta, yari sa mauhusay na materyales at sa unang malas pa lamang ay mahihinuha ng inilalaan sa mga makapagbabayad ng mataas. May pinto sa may sala, kanan, kaharap ng gate at sa kaliwa sa may kusina. Luma na ngunit maayos pa ang mga kasangkapang parang inilipat mula sa isang lumang bahay. Sa sala ay may isang set ng upuan na nakatungtong sa isang alpombrang bumabagay sa pulang sahig. Sa likod nito, cabinet ng mga libro na kinapapatungan ng isang flower vase. Isang nakakwadradong retrato ng isang nakangiting dalaga na napaliligiran ng maliliit at 6 naglalarong mga figuring duwende at isang lampshade. May telebisyon sa sulok, malapit sa nakukurtinahang bintanang salamin. Sa dingding ng binarnisang plywood, nakasabit ang isang pares ng nairolyong pinturang Hapones. Mga lumilipad na tagak sa ibabaw ng maiitim at payat na tangkay at mga dahon ng kawayan. Sa gitna, likuran, may hagdanang paakyat sa mga silid tulugan. Puti ang mga barendilya nito at sa itaas na palapag, sa dingding, may nakasabit ang isang pandekораsyong seramiko na kinatitikan ng mga letrang gotiko ng mga salitang God Bless Our Home. Sa silid kainan, kaliwa ay may isang mesang paayon ang ayos at napapaligiran ng 6 na silyang may matataas na sandalan. May cabinet sa likod ng mesang lalagyan ng mga plato, kubyertos, mga itinatanging kasangkapan na ang paggamit ay karaniwan ng inilalaan ng mga may bahay sa mga espesyal na okasyon. Nandito rin ang ilang delatang pagkain at boteng gamot. Nakapatong sa kabinet ang isang ventilador. Di kalayuan sa mesa, malapit sa lababo, ay may isang refrigeradora. Sa kabuuan, maayos at masinop ang apartment. May 8:00 na ng gabi. Bukas ang ilaw sa sala. Nakaupo si Ben sa sopa. Taas ang pinagsaklit na paa at tila yogang nagbabasa ng isang magazine. Nakakorto siya at skipper na puti.
Mahaba ang kanyang bias. At sa kabata ay may pagkabalingkinitan pa. Mahaba ang kanyang buhok. Tulad ng uso sa mga teenager ngayon. At may kakisigan siya. Bukas din ang daylight sa silid kainan. Nakaupo si Regina sa kabisera ng mesa at umiinom ng kape. Sa kabilang dulo, nagpupunas ng kutsara ang kapatid niyang si Ana. Magkahawig sila, bagamat maraming salit na puting buhok si Regina. Nakaputi siyang damit pang bahay, tila isang roba na itinali sa harap. Hanggang siko ang maluluwang na manggas at hanggang sakong ang laylayan. Nakapusod siya. Laylay ang ilalim ng mga mata. Larawan ng isang babaeng pinatigas ng mga hirap na pinagdaanan. Nakabulaklaking pambahay si Ana. May pagkamasayahin ang mukha. Ngunit ngayon tila nag-aalala. Kumusta ang hiningi mong bakasyon, Regina? Binigyan ako. Pwede ba nila akong hindi bigyan? Dapat naman. Sa buong pagtuturo mo ngayon ka pala magbabakasyon, ano? Ikalawa na ito. Noong mamatay ang ama ni na Aida, saka ngayon. Pwede akong hindi pumasok kahit ilang buwan pa siguro. Kahit isang taon. Marami akong naiipong bakasyon. Biro mo namang mahigit na 20 taon ka na yatang nagtuturo. Noong dalaga ka pa, hindi ba? Pwede ka nang magretiro. Sayang naman kung hindi ko matatapos ang aking serbisyo. Pero hindi ako papasok hanggat hindi gumagaling si Aida. Kung sa bagay, kaya ko naman siyang alagaan. Ano nga pala ang sabi-sabi diyan sa eskwela? Siguro'y alam nila ang nangyayari. Alam, pero ano ba ang maaasahan mo sa mga walang prinsipyong tao? Sinabi mong tuloy rin ang demanda? Tatayo, lalakad sa refrigeradora upang kumuha ng inumin. Oo, bakit hindi ko itutuloy? Kahit ano pa ang kanilang sabihin. Dapat nga raw magdemanda. Sobrang naman talaga ang ginawa kay Aida. Pero Nakapag-aral si Aida doon. Kilala siguro nila. ang diferensya nga lang daw, mayor itong kalaban ko. Ano sa akin kung mayor? Ngayon ba't mayor siya? Libre na ang kanyang anak? Wala raw mangyayari. Iba raw ang malakas ang nasa poder. Baka raw lalo pa tayong permisyuhin. Kababata pa'y wala ng prinsipyo. Mga bagong tapos ng kolehiyo. Mabuti pa yung assistant principal namin. Matapang. Ang sabi, ituloy mo, Mrs. Calderon. You should really teach those people a lesson. Ituloy mo nga, Regina, ng madala. Sobra ng talaga ang anak ng mayor na iyan. Ang kailangan ba yan ay bitay. Total, bitay rin siguro ang ibibigay sa lalaking iyan. Tatayo si Regina, tila nag-iisip na maglalakad-lakad. Mapapansin niyo si Ben na ngayon nakadapa at nagkukuyakoy ang paa sa hanging nagbabasa. Napakain mo na ang aso, Ben? Opo. Susulyap sa itaas ng hagdan, pagkuway babalik sa komedor. Bakit ba naghahanap ng kordon si Tony? Ha, Ana? Maikli ang kordon ng ilaw niyang inililipat sa kwarto namin ni Aida. Nasisilaw raw si Aida sa daylight. Mahal talaga ni Tony ang kapatid, ano? Oo, nasabi lang ni Aida na nasisilaw siya, inililipat na niya ang kanyang study lamp. Pabibilhan ko na lang siya ng isa bukas. Kailangan niya iyon. Sa pag-aaral, malabo na ang kanyang mata. Ibang-iba yang si Tony kesa doon sa isa. Tignan mo, prenteng-prenteng nagbabasa. Hindi man lang tulungan iyong kapatid. Bata pa lang kasi si Ben. Spoiled. Si Tony noong ganyang edad, kumikita na. Nagtitinda na ng dyaryo. Hindi si Ben ang spoiled, Ana. Baka kamo si Aida. Kung sa bagay. Si Tony pati naliligaw kay Aida, kinikilatis na mabuti. Hindi na nagbalik yung preskong kaklase yata ni Aida, no? Iyong dekotse. Ano ba sa akin kung dekotse siya? Sabi sa akin ni Tony. Sino nga ba iyon? Mababait silang lahat. Si Tony, minumutya niya talaga si Aida. Mapagbigay pa kamo sa mga kapatid. Dinabaling siya ng wala, meron lang sina Aida at Ben. Ang may pipintas mo nga lang kay Tony ay walang kibo. Seryoso, palaisip, kaparehong-kapareho ng ama. May pagkaseryoso rin itong si Ben, pero hindi kamukha ng kuya niya. Si Aida ang pinakamasaya.
Masasabi mong isip bata si Aida. Inosente, pero maganda. Maganda. Akalain ko bang gaganda ng ganyan ng anak mo, Regina? Natatandaan mo pa nung sumakay siya sa karosa ng Lantern Parade sa UP? Noong nakaraang Pasko? Nung dalhin tayo ni Tony? Di ako makapaniwala anak mo yun at pamangkin ko yun. Bakit nga di jeans at ponytail lang dito? Ang sarap ka mo, namatay ang generator ng karosa, di pinasinagan siya ng flashlight. Nakatingin kay Aida ang lahat, at siya'y ngumingiti, at nagyayabang at nangiinggit naman ang kanyang mga kaklase. Sa tingin ko ba nooy para siyang nakaangat sa karosa? Sino nga ba naman ang makapag-aakala? Nangyari na yan, Ana. 18 na siya sa Setyembreng ito, Regina. 5 taon na tayo rito. Natatandaan mo? Dito nag-birthday si Aida nung lumipat tayo. At napapanaginip ko pa noon ang kanyang debut at naisip ko na ang gawin kong tahi sa tab-mate niya. Ang buhay nga naman. Mabuti pa sigurong hindi tayo umalis sa gagalangin, Regina. Siguro kung di tayo lumipat dito. Sino ang makakaalam na dito siya magkakaganyan? Baka ngayon ang itaas ng bahay doon. Hindi ba dahil sa mga bata kung kaya tayo umalis sa gagalangin? Gusto mo rin naman tayong umalis doon nang lumaki na ang mga bata, di ba? At nang malapit pati sila kamo sa eskwela. Naisip kong umutang nga tayo at ipatuloy natin ang apartment na ito. Unang-una dahil dyan ang malayo nga sila doon. Pinauupahan na lang natin ang bahay doon. Hindi ba't mas nagustuhan naman dito ng mga bata? Mas tahimik dito, hindi siksikan, mas... Oo nga, Regina, pero... Dahil sa pagdandaan natin, wala naman tayong makakasama. Patay na rin ang ating mga magulang. Naisip kong maaari na tayo rito. May 4 na pinto tayo rito, tamang-tama, kako. Magkaasawa man ng mga bata, magkaanak man sila, hindi rin tayo magkakalayo-layo. Tigi-tigi sa kako sila ng pinto. Isa kay Aida, isa kay Ben, isa sa ating dalawa. Hindi tayo magkakawalay-walay. Ganyan ang naisip ko noon, Ana. Aywan ko, Regina, pero kung minsan ngay naisip kong kahit yata saan tayo pumunta, sinusundan tayo ng trahedya. Hindi naman sa tayo sinusundan, Ana. Mabuti pang sabihin mong dahil sa mga pagkakataon o dahil sa mga kondisyon ngayon. Ibang-iba na talaga ngayon. Aywan ko rin, Ana. Aywan ko. Naubos na nga pala ang gamot ni Aida, Regina, yung tranquilizer. Magpabili tayo. Sino bang ating pabibilhin? Si Tony? Pabilhin mo na't gabi na, malapit na siguro mag-alas 9. Gabi na pala. Akala ko ba'y napapagod ka? Tony! Sandali po, ikinakabit ko lang itong daylight. Ano bang napapansin mo kay Aida? Anong napapansin? May pagbabago ka bang nakikita? Hindi ba parang lumalala? Ang sabi naman ng doktor ay may shock pa siya hanggang ngayon. Totoo raw na sindak si Aida. Kung sa bagay, medyo nawawala na ang mga marka ng dagok sa kanyang mga pigi. Talaga sigurong hindi ka makakabangon kapag dinagukan ka roon. Yun namang sugat at galos-galos ay magaling na. Ang kinatatakot ko ay ang kanyang nerbiyos. Lalo siya nagiging nervyosin yata. Lagi kaya niya naaalala ang nangyari sa kanya? Ganun ba yon? Hindi ba may naloloka sa ganyan? Hindi naman siguro, Ana. Mahusay ang gamot na ibinibigay sa kanya ng doktor. At sabi sa ospital, magaling daw talaga ang psychiatrist na tumitingin sa kanya. Talaga raw isa sa mga pinakamahusay dito sa Pilipinas, sabi rin ni Tony. Naalala ko kasi iyong kapitbahay natin sa gagalangin. Iyong bang anak ng kapitan na dinala sa Viluna at ipina-electric shock? Namumuti raw talaga, tumiikot ang tau-tauhan ng mata. Bumubula ang bibig. Pero iba naman siguro iyon. Tsaga-tsaga ang kailangan natin, Ana. Kaya hahabaan ko ang aking bakasyon. Mahusay siguro yung likod ng tranquilizer na inihahalo ko sa pagkain niya. Biro mo, yung tira niyang pagkain, sinubok kong ipakain kay Sultan noong araw. Nakatulog ang pobreng aso. Yun naman daw talaga ang kailangan, sabi ng doktor. Ang humupa ang kanyang nervyos. Ibinigay ni Tony kay Aida ang maliit niyang pornograpo. Sa linggo ang punta dito uli ng doktor. Malalaman natin sa kanya kung kailangan pang ipasok sa ospital si Aida o hindi. Si Tony nga pala, yung gamot. Tony, di ba ibinigay ang kanyang turntable? Mananaog si Tony. Payat, di nasusuklay ang buhok. Lampas sa karaniwan ang taas. Habaan ang mukha. Nakasalamin at mukhang matanda kaysa tunay na gulang. Lumang pantalon at maluwang ang manggas na polo shirt ang suot. May 2 plies at tapes sa kordon. Bumili ka ng gamot, Tony. Nasa atokador yung pera. Opo. Ililigpit sa may ilalim ng hagdan ang plies at pandikit. Pupunta sa refrigeradora at kukuha ng inumin. Tiyak at tila laging pinag-iisipan ang kilos. Nauuhaw si Aida.
Ilang beses ko nang napapansing lumalabas ng gabi ang toning iyan. Hindi mo ba napapansin? Hindi. Yung lagay na iyon siguro'y palakad na. Ugali lang talaga niya ng maglakad. Di nga ba sabi mo kanina ipalaisip? Oo nga, pero gabing-gabi na kung umuwi kung minsan. Susi ang ginagamit. Baka naman nagpupunta lang sa klase niya riyan sa kabilang kanto. Aywan ko, si Ben ang tanungin mo, silang magkakwarto. Kaya lang, nag-aalala ako. Alam mo na ngayon, baka bang katuwaan iyan. Isang sasakyan ang hihinto sa tapat ng apartment. Maririnig ang pagkalapat na pagsasara ng pinto nito. Ang pagkahol ng aso. Sa atin ba iyon? Tignan mo nga, Benjamin. Lalabas si Ben. Sa may gate maririnig ang boses matandang tanong na, "Nariyan ba si Mrs. Calderon?" At ang mababa at pagak na, "Opo, sino po sila?" ni Ben. Nakatayo si Regina at Ana sa tabi ng mesa, nakatingin sa labas. Si Mayor Regina may kasama. Ha? Anong kailangan? Baka ayusin ka. Gusto raw kayong makausap, inay. Bakit daw? Ewan ko po. Papasukin mo. Anong ayos-ayos, Ana? Papasok ang alkalde. May itim, katamtaman ng taas, may katabaan, hagok sa batok ang tinitina at walang partidang buhok. May mahigit na 50 taon, nakapolo shirt, naguhitang pula, bukas ang botones sa itaas. Kasama niyang papasok ang isang nakapolo barong na lalaki. May kaputian, maliit, mataas ang gupit, nakasalamin, parang nakaismid, at ang matay nag-uusisa agad sa pinasok na apartment. Good evening. Magandang gabi ho naman. Napasyal kami, Mrs. Maupo kayo. Mrs. Ang kasama ko nga ho pala ay si Konsehal Kulas, Attorney Kulas. Bahagyang tatango ang konsehal. Mauupo sila. Mananatiling nakatayo si Regina. Nasa silid kainan si Ana. Nakahilig sa barandilya ng hagdan si Ben. Anak ho ninyo? Oho. Guwapo at listo. Listong bata, hindi basta nagpapapasok. Mahihiyang pupunta si Ben sa silid kainan at doon mauupo kasama si Ana. Mapapansin ng alkalde na nakatayo si Regina. Maupo naman kayo, Mrs. Kami ho naman ni Konsehal ay ngayon lamang napadalaw rito sa inyo. Siya nga naman, Mrs. Magandang apartment ito ah. Tingnan mo ang Japanese painting nila, Konsehal. Di ba ganyan ang nakuha mo sa Tokyo? Masino pang apartment nila, Mayor? Ito ang sasabihin ng kumadre mo na cozy. Malaki siguro ang upa ninyo, Mrs. sa apartment na ito. Sa amin ho ito. Inokupa lang namin ang unang pinto. Dispensa, Mrs. Dispensa. An honest mistake. Tingnan mo nga naman, Konsehal. Sa kanila pala ito. Must have gotten a loan from the JSIF. Mananaog si Tony. Magugulat pagkakita sa alkalde. Pagkaraay parang walang nakitang tutungo sa komedor upang kunin ang sapatos. Mananatili siya sa komedor. Samantalang nakatingin sina Ana at Ben sa nag-uusap, ipapatong niya ang mga kamay sa mesa. Nakakunot noong kakatok-katokin ng daliri ang salamin niyon. Manaka-naka lamang siyang lilingon sa sala. Anak din ninyo, Mrs. Siya ho ang panganay. Marunong na tipo. Scholarly type, wika nga. Lo siguro ang kinukuha, Mrs. AB ho, sa UP. UP? Taga-UP rin pala, Konsehal. Pareho kayo. Ako ho, Mrs. Bakit ko ba nasasabi ito'y hindi naman na itatanong? Ay sa Francisco Law College lamang graduado. Walang kwentang eskwelahan. Kung sa bagay, doon nagtapos si Carlo P. Garcia, ha, Konsehal? Bueno, bueno. Ang ibig kong sabihin, isa sa mga hindi natupad na ambisyon ko yung makapag-aral sa UP. Marunong ang anak ni Mrs. Konsehal.